Nagsumiti na ng tugon si Vice President Sara Duterte sa hinaharap niyang impeachment complaint sa Kamara. Kinwestiyon ng kanyang kampo kung sang-ayon ba sa saligang batas ang gumugulong na proceeding. Nakatutok si Jonathan Andal. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara nung sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya ayon sa kanyang abogado. Hindi nagbigay si Attorney Michael Powa ng kopya ng sagot ng bise pero sabi niya, kinwestiyon nila doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Sabi ni Powa, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin na ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito naipaliwanag, mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Emil, ngayong nagbigay na ng sagot si VP Sara sa komite, ang sunod na mangyayari, bibigyan ng 3 araw yung mga complainant dun sa impeachment para sumagot dun sa sagot ni VP Sara. And bibigyan din si VP Sara ng 3 araw din para maghain ng rejoinder yung sagot niya doon sa mga sinabi ng mga complainant. Ang target po ngayon ng komite, April 8 simulan yung pagtukoy ng sufficiency in ground sa impeachment complaint. At kapag natukoy na nila yan, tsaka na po uusad ang impeachment sa hearing o pagdinig. Yan mo ng latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal.